Nagsisimula ang kwentong ito sa isang babaeng nagngangalang Martha na kasalukuyang nagsusumikap na maghanap ng trabaho sa gitna ng mahirap na kalagayang pang-ekonomiya. Iba't ibang paraan na ang kanyang ginawa upang magkaroon ng kita at mapanatili ang kanyang buhay, hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataong kanyang inaasahan nang makilala niya ang isang mag-asawang nagpapatakbo ng isang bukirin. Nag-alok ang mag-asawa ng isang trabahong tila simple ngunit naging bagong pag-asa para kay Martha upang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa maingat na pag-iisip at matibay na pasya, tinanggap ni Martha ang alok na iyon nang hindi niya namamalayan na ang desisyong iyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Pagdating sa bahay na iyon, mainit siyang sinalubong ng may-ari ng bahay na nagngangalang Isabel. Pagkatapos ay inilibot siya sa bawat sulok ng bahay bago siya ihatid sa kwartong magiging tirahan niya. Ito ang ating bahay, ipapakita ko sa iyo. Ito ang iyong kwarto, ikaw ba ang magluluto? Hindi. Pagkatapos nito, sinimulan ng ipakilala kay Martha ang kanyang trabaho, na tumulong sa pag-aalaga ng bukirin na karamihan ay binubuo ng mga baboy, sa mga unang araw ng kanyang pagtatrabaho. Madalas makaranas ng hirap si Martha, hindi pa siya sanay sa amoy at kondisyon ng bukirin kaya ang pagkediri ay madalas magdulot sa kanya ng pagsusuka. Gayunpaman, patuloy pa ring tinatrato ni Isabel si Martha ng mabuti at may malasakit. Bukod dito, palagi rin siyang binibigyan ng maayos at masarap na pagkain. Ngunit may isang patakaran na kailangan niyang sundin. Iyon ay hindi sila pinahihintulutang kumain muna bago ang asawa ni Isabel na nagngangalang Ruth. Ang sandaling iyon ay nagsilbi ring unang pagkikita nina Martha at Ruth. Mula sa kilos at kakaibang sitwasyon, unti-unting nabuo ang pakiramdam na ang mag-asawa ay tila may ibang binabalak, hindi lamang ang gawing manggagawa si Martha sa bukirin. Sa isang pagkakataon, makikitang naglalaro ng futsal sina Ruth at Isabel. Ngunit sa likod ng aktibidad na iyon, makikitang pagod at naghihirap si Ruth, na para bang siya ay pinagsasamantalahan lamang ni Isabel at walang kontrol sa kanyang sarili. Ang ekspresyon ng kanyang mukha at kilos ng kanyang katawan ay nagpapakita ng matinding pagkapuwersa na mahirap itago. Habang lumilipas ang mga araw mula nang tumira at magtrabaho si Martha roon, lalo siyang nagiging hindi mapakali dahil nagsisimula na niyang mapansin ang mga kakaibang bagay sa buhay ng mag-asawang yun. Ang kapaligiran ng bahay at ang kanilang mga kilos ay madalas na tila kakaiba at hindi normal, hanggang sa isang araw, dinala ni Isabel si Martha sa isang lihim na silid. Doon, ipinakita kay Martha ang isang lugar na kahawig ng isang dambana na may tahimik at misteryosong kapaligiran. Mula noon, lalo pang tumibay ang hinala ni Martha na may isang malaking lihim na matagal nang itinatago sa kanya. Sa lugar na iyon, sinimulan ng manaig ang takot kay Martha. Napuno siya ng mga tanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng mag-asawang iyon. Ang kanyang hinala ay nauwi sa matinding takot nang biglang magsimula si Isabel ng isang kakaiba at nakakatakot na ritual. Dahil sa sitwasyong iyon, nawala ng malay si Martha at tuluyang himatayin. Nang siya ay magkamalay, natagpuan ni Martha ang kanyang sarili na muli nang nasa kanyang kwarto na para bang walang nangyari. Gayunpaman, ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng malalim na pagkabalisa sa kanyang isipan. Habang tumatagal, unti-unti ring nabunyag ang pinagmulan ng buhay ni Martha. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya na namumuhay sa kahirapan at nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Mary. Napansin ni Mary ang pagbabago sa ugali ni Martha na sa paglipas ng panahon ay lalong nagiging hindi normal. Lalong tumindi ang kanyang pag-aalala nang malaman niyang may relasyon si Martha sa isang lalaking nagngangalang Carlos. Dahil may nararamdamang kainahinala, paulit-ulit na pinayuhan ni Mary ang kanyang kapatid na maging maingat at huwag basta-bastang magtiwala sa iba. Kinabukasan ng gabi, muli na namang inanyayahan ni Isabel si Martha na maglaro ng futsal. Sa pagkakataong ito, silang tatlo ay naglaro kasama si Ruth. Mula noon, naramdaman ni Martha ang malaking pagbabago sa kanyang sarili, na para bang nawawala ang kanyang kontrol sa kanyang isipan at mga kilos. Sinusunod niya ang lahat ng nangyayari nang hindi kayang tumanggi. Kahit puno ng hindi komportableng damdamin at pagkalito ang kanyang puso, lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang kumilos si Ruth nang wala sa kontrol. Kahit wala si Isabel, patuloy pa ring lumalapit si Ruth at inaanyayahan si Martha na maglaro ng futsal. Lalong humina ang pisikal na kalagayan ni Martha, ang kanyang mukha ay lalong namumutla at ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas. Sa kabilang banda, patuloy namang isinasagawa ni Isabel ang kanyang mga kakaibang ritual nang walang tigil. Madalas din siyang mag-imbita ng ibang mga tao upang sumali. Mula rito, nabuo ang mga pangyayaring kahawig ng isang futsal party, ngunit isinasagawa sa kakaiba, hindi makatwiran, at nakakatakot na paraan para kay Martha. Sa huli, napag-alamang buntis si Martha,
Patuloy na lumipas ang panahon at palaki ng palaki ang kanyang tiyan, kasabay ng mga pagbabagong pisikal, lumitaw ang matinding pagnanais ni Martha na makatakas mula sa lugar na iyon, lubos siyang naniwala na nawalan na ng katinoan sina Isabel at Ruth at ang pananatili niya roon ay maglalagay lamang sa kanya sa panganib. Ngunit nabigo ang kanyang pagtatangkang tumakas nang mapagtantong niyang ang pinto ng bahay ay mahigpit na nakakandado. At hindi mabuksan, sa ilalim ng matinding takot at panggigipit, nagsimulang makaranas ng mga guni-guni si Martha. Nakita niya ang anyo ng bangkay ng kanyang kapatid na si Mary na nakabitin sa ibabaw ng bakod. Ang tanawing iyon ay yumanig sa kanyang damdamin at muling bumuhay sa madilim na alaala ng kanyang nakaraan. Unti-unting nabunyag ang trahedyang naganap bago pa man magtrabaho si Martha kina Isabel. Noon, inanyayaan ni Martha ang kanyang kasintahang si Carlos na magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Ngunit sa likod ng imbitasyong iyon, may iba palang balak si Carlos. Iyon ay ang humingi ng pera kay Mary. Nang tumanggi si Mary, nawala ng kontrol si Carlos at tuluyan itong pinaslang si Mary. Ang alaala ng pangyayaring ito ang patuloy na bumabagabag kay Martha, kasabay ng matinding guilt, takot, at emosyonal na bigat na patuloy na lumalala. Isang malalim na trauma ang bumalat kay Martha. Ang lahat ng nangyari sa kanya ay tila hindi makatarungan at hindi dapat kailanman nangyari. Ang tanging hangarin niya ay takasan ang madilim na nakaraan at makahanap ng trabaho upang mabuhay. Ngunit sa halip, ang kapalaran ay nagdala sa kanya sa bitag ng isang mag-asawang nawalan ng katinoan. Hindi pinahintulutang umalis si Martha dahil ang batang kanyang dinadala ay naging bahagi ng kanilang plano. Unti-unting nabunyag ang katotohanan. Ang tunay na layunin ni Isabel at Ruth sa pagkuha kay Martha ay hindi upang magtrabaho sa bukirin, kundi upang siya ay mabuntis. At pagkatapos ay angkinin ng sanggol bilang kanila. Ang kamalayang ito sa masamang balak ay nagpasiklab ng galit at tapang sa kalooban ni Martha. Sa isang desperado at emosyonal na kalagayan, nilabanan at pinaslang niya ang mag-asawa upang mailigtas ang sarili. Matapos siyang makatakas, nagtungo si Martha sa isang malapit na klinika upang sumailalim sa panganganak. Hindi nagtagal, ligtas na isinilang ang kanyang sanggol sa mundo. Nakaligtas si Martha at ang kanyang anak. Ngunit ang mga sugat sa kanyang damdamin at ang trauma na dulot ng sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari ay mananatiling nakaukit sa kanyang buhay bilang isang mapait na alaala na mahirap kalimutan habang buhay. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.